Yo, what's up everyone? Magandang araw po sa bawat isa. At ang ating topic, bakit nga ba laging nasa loob ng nest box ang ating alagang ibon? Yan po ang ating topic ngayon. At syempre, shoutout po sa ating mga subscriber sa walang sawa nyo pong suporta. Shoutout po sa inyong lahat. God bless po. Maraming salamat sa inyo. Kasi kung wala kayo, wala po itong mga video to. At syempre, pasalamat din po ako o shoutout din po sa kay Ryan Balisteros. Shoutout sa Lods. At bago po tayo pumunta dun sa ating topic, panoodin muna natin ang ating intro. Let's go! Hey yo, what's up mga guys? Densky Ibery. Huwag po natin kalimutan paki-like, comment, share, subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell para sa ganoon lagi kang makapanood ng mga panibago ko pang i-upload ng mga video. God bless! Yo, what's up everyone? Magandang araw po sa bawat isa. At ang topic natin ngayon, bakit nga ba laging nasa loob ang ating ibon na African lovebird nasa loob lagi ng nest box? Iba't ibang mga dahilan po ang ating tatalakayin ngayon. Pero bago po natin talakayin, shoutout po muna sa bawat isa. At doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo mga lods. Yung mga baguhan po na hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. At doon naman po sa mga datihan na hindi pa rin po nakasubscribe, pakipindot nyo na rin po yung notification bell para sa ganun lagi kayo makapanood ng mga panibago ko pang mga i-upload ng mga video. At punta na po tayo doon sa ating topic. Bakit nga ba laging nasa loob ang ating ibon na African lovebird? Number 1 po, palagay po siya dun sa ating nilagay na nest box. Kumbaga sa parang tiwala po siya ron sa nest box na ating nilagay at nagugustuhan niya po yun. Yun po ang ibig sabihin doon. Kumbaga sa parang pagpasok niya ron, tiningnan niya, inobserbahan niya kung okay siya ron sa loob ng nest box. At pagpasok niya, palagay siya ron, kumbaga sa parang pagka may mga tao sa labas ng cage, pwede siyang pumasok o pwede siyang magtago dun sa loob ng nest box. Yun po yun. At ang pangalawa naman po na dahilan, yung mailap po siya. Mailap po yung ating ibon na yun, kaya laging pag may tao, lagi siyang pumapasok sa nest box. Natataranta siya at pumabalik siya rin sa kanyang nest box. Ganun po ang nangyayari. May mga kaibon tayo na nakaka-relate o nangyayari din sa kanilang mga ibunan yung mga ganong senaryo ng ibon nila na African lovebird. Comment po kayo dyan kung ganun din po yung inyong mga ibon. At ang number 3, kung bakit nasa loob ng nest box lagi ang ating ibon, pag nag-nesting na po sila. Pag nesting po sila, lalo na po yung hen, pag yung hen po kasi naghakot yan, tapos nilagay niya yung mga dahon ng malunggay o yung sanga-sanga ng malunggay, yung balat ng malunggay na yung pinakapuno niya o pinakapatpat, ganun, binabalatan niya yan. At inilalagay niya yan doon sa kanyang nest box. Pag inilagay niya na po yan doon, aayusin niya po yan para pagka oras na mangingitlog na siya, magiging maayos yung kanyang gawa doon sa kanyang itlog o maitatago niya na yung kanyang itlog doon sa nesting material. At minsan, tumutulong din po yung cock para maghakot. Kung yung mga nagtatanong kung naghahakot ba ng nesting material yung bawat mga cock ng ating ibon na African lovebird, opo, sagot po ron, naghahakot po sila. Tumutulong po sila paminsan-minsan pero hindi po dire-diretso yung paghahakot nila ng nesting material. At ang number 4 na dahilan, nangingitlog na po sila. Pag nangingitlog na po sila sa loob ng nest box, minsanan na lang po lumalabas yung hen. Nandun na po siya sa loob at
sinusubuan na lang po siya ng kak. Yung kak po ang laging bumababa para kumuha ng mga pagkain at babalik-balik na lang po siya ron sa nest box. Kaya po minsan na lang natin makita sa labas ng cage yung ating hen o yung kapares na hen nung ating kak na ibon na African lovebird. Yun po yung number 4 na dahilan. At doon naman tayo, dako naman tayo doon sa number 5 na dahilan. Naglilimlim na po yung hen. Pag hindi na po natin masyadong nakikita sa labas ng cage, ibig sabihin po naglilimlim na po siya. Iwasan lang po natin na laging silipin ng silipin. Pagka nakita na natin na may itlog na o naglilimlim na yung ating ibon, hayaan na po natin muna. Magbilang na lang po tayo ng 21 days to 24 days bago natin ulit silipin. Tingnan natin kung maayos ba yung kung nakapisa na ba ng itlog yung ating alagang ibon na African lovebird o yung hen. Then, kung bakit nga ba number 6, kung bakit nasa loob sila lagi ng nest box, yung pag napisa na po, yun nga po, pag napisa na nga po yung itlog ng ating mga ibon, pag napisa na po yan ng hen, hindi na po talaga lalong lalabas yan lalong magiging matagal na po yan sa loob ng nest box. Di kaya minsan bababa, kakain lang din, papasok na po ulit para magsubo ulit ng pagkain doon sa kanyang mga inakay. Ganon din yung kak. Yung kak talaga laging nasa labas yan para magsubo po ng pagkain doon sa kanyang mga inakay at doon sa hen na laging nandoon at nililimliman pa yung iba pang natirang itlog, ganon na mga hindi pa napipisa na itlog. Kaya po nagtatagal po sila sa loob ng nest box. At ang pampito, yung iwasan po natin na malapit sila doon sa mga ibang mga hayop tulad ng aso, ng pusa, o di kaya po napapasok po ng daga. Kaya po sila laging pumapasok sa loob ng nest box. Yun po yung mga nagiging dahilan kung bakit po nasa loob sila ng nest box lagi. At sana'y may mga natutunan o nakuha tayo na aral kapag dun sa ating mga katanungan. Ayun lang mga lods, at sana'y may natutunan tayo sa aking pong munting tips o aral dun sa aking mga nasabi kung bakit nasa loob po sila na lagi ng nest box. At lagi lang po tayong sumuporta, lagi nyo lang po akong panoodin o panoodin nyo lang po lagi ang aking mga ina-upload na mga video. At para po sa ganon, lagi po kayong makasubaybay. At ulitin ko po, yung mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo. At doon pa po sa mga baguhan, nood lang po kayo lagi at manood po kayo hanggang dulo lagi ng ating mga ina-upload na mga video. Para sa ganon, yung mga katanungan nyo, masasagot natin. At doon sa mga gusto pang magtanong, comment lang po kayo. At doon din po sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo dyan. Para sa ganon, ma-shoutout ko po kayo sa panibago ko pang mga i-upload na mga video. Marami pong salamat sa inyong lahat mga lods, kasi kung wala po kayo, wala po ang mga bidyong ito na mga ginagawa ko po. Paano po? Hanggang sa muli, maraming salamat sa bawat isa. God bless po. Let's go! What up, what up? Thank you.